with 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention. The positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Parang eksena sa pelikula kung ituring ang nangyaring sorpresang pagbabago ng liderato nang ihalal bilang bagong Senate President si Alan Peter Cayetano kapalit ni Senator Tito Soto habang nasa kalagitnaan ng sesyon sa loob ng Senado nitong Lunes. Agad na nakuha ni Cayetano ang mayorya ng boto na umabot sa 13 senador, dahilan upang mapalitan agad ang pamumuno sa mataas na kapulungan. Ang ganitong pangyayari ay karaniwang tinutukoy bilang coup o kudeta, kung saan bigla ang nagbabagong suporta ng mayorya na nagre-resulta sa pagpapalit ng lider kahit hindi pa natatapos ang termino. Pero bakit nga ba tinatawag itong kudeta at paano ito naiiba sa isang aktwal na kudeta? Tara, alamin natin. Kung titignan sa batas, may umiiral talagang probisyon na nagbabawal sa kudeta sa bansa. Ito ay ang Republic Act No. 6968 na nag-aamyenda sa Revised Penal Code upang malinaw na tukuyin at parusahan ng krimeng kudeta. Ayon sa Article 134-A ng Revised Penal Code, ang coup o kudeta ay isang mabilis at biglaang pag-atake na maaaring may kasamang karahasan, pananakot, pagbabanta o palihim na plano laban sa gobyerno. Ginagawa ito laban sa mga lehitimong otoridad ng gobyerno ng Pilipinas, pati na rin ang mga kampo militar, komunikasyon at iba pang mahalagang pasilidad na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estado. Maaari itong gawin ng isa o higit pang tao, kadalasan mula sa militar, pulis o mga opisyal ng gobyerno na may layuning maagaw o pahinain ang kapangyarihan ng pamahalaan sa isang mabilis at sapilitang paraan. Ang parusa sa rebelyon, insureksyon at kudeta ay depende sa papel ng isang tao. Ang mga leader o nag-uutos ay maaaring makulong ng reklusyon perpetua, habang ang mga simpleng kalahok ay may mas mababang parusa tulad ng reklusyon temporal. Reklusyon temporal din ang parusa sa mga opisyal ng gobyernong mapapatunayan na sangkot sa kudeta, samantalang presyon mayor naman para sa mga hindi opisyal pero nagbibigay ng tulong pinansyal o sustento para maisakatuparan ito. Kung hindi kilala ang mga lider, ang sino mang kumikilos bilang tagapag-utos ay ituturing ding lider at mananagot sa mas mabigat na parusa. Sa Article 136, kahit ang plano o sabwatan pa lang sa paggawa ng kudeta, rebelyon o insurhensya ay may kaparusahan na, mula sa presyon mayor hanggang presyon koreksyonal at kaukulang multa. Kaya kahit hindi pa natutuloy ang krimen, pinaparusahan na ito ng batas. Wait, so ano ang pagkakaiba nito sa naging Senate coup na nangyari kamakailan? Dito madalas nagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng batas at politika. Sa madaling salita, ang tinatawag na Senate coup ay hindi totoong kudeta sa mata ng batas. Isa lamang itong terminong ginagamit sa politika at media. Kung babalikan, ang totoong kudeta ay may kasamang karahasan, puwersa o pananakot at layuning agawin ang kapangyarihan ng gobyerno. Ilan sa mga halimbawa nito ang pagsakop sa Malacanang o pag-takeover ng mga istasyon ng TV gamit ang militar. Kaya kahit dramatic at scary pakinggan, ang Senate coup ay simpleng bigla ang pagpalit lamang ng liderato sa Senado o pagbabago ng suporta at kapangyarihan sa loob ng institusyon. Pinapayagan ito ng konstitusyon dahil may karapatan ng mga senador na pumili o magpalit ng Senate President anumang oras kung magbago ang pasya o boto ng mayorya. Complicated ba? I know, right? Mahalaga ang papel ng Senado sa malalaking desisyon ng bansa, kaya nagiging kritikal ang mga mamamayan kung sino ang may hawak ng liderato at mayorya. Sa politika, bihirang mangyari ang biglaang pagbabago ng liderato ng walang dahilan. Kadalasan, posibleng bahagi ito ng mas malawak na laban sa kapangyarihan at direksyon ng mga susunod na hakbang ng bansa.